Wala na tayong masulingan. Kapi-kabila na. Gulong-gulo na. Gulong-gulo na ang ating Pilipinas sa dami ng kinakaharap na kaso ng mga nakaupo sa gobyerno. Unang-una, yung war on drugs. Pangalawa, impeachment case ni Sara Duterte. Pangatlo, ang mga nawawalang sabungero. Pang-apat, itong flood control project scam. Naglabasan na po ang lahat ng sangkot. Pero hanggang saan? Hanggang kailan natin makikita ang mga mapaparusahan sa ginawang ito na panglilinlang, pagnanakaw, mga pagpatay? Opo, si Rodrigo Duterte ay nasa ICC na at kakasuhan na din dito sa atin sa Pilipinas, kasama sina Bongo, sina Bato de la Rosa, sina Albayalde, sina Sinas. Pero mga kapatid, hanggang kailan? Lumalakad ang panahon, ang bilis-bilis ng araw, pero napakabagal mahatulan o makamit ang hustisya para sa bansang Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, hindi na kailangan ito ang mga patumpik-tumpik ng mga investigasyon, mga patumpik-tumpik na paghahatol. Alam niyo mga kapatid, dito nanggigigil ang taong bayan sa mabagal at kawalang hustisya. Hanggang kailan natin titiisin ang ganito? Kaya nga, tingnan natin ang mga susunod na hakbang ng sambayan ng Pilipino. Maaaring ito na ang magwakas. Hindi ba't ang Nepal, pagkatapos nilang sugurin ang mga kawatan, nakita naman natin na nakabitin sa helicopter ang mga tumakas na salarin. At ngayon, mga kabataan ang pumili ng ipapalit sa mga magnanakaw ng Nepal. Pinalitan na nilang nakaupo ng matino, isang babae. At ngayon nililinis ng mga kabataan ang kanilang mga nagawang kalat noong sila'y magkaisa. At naiupo nila ang kanilang nagugustuhan na magdudulot sa kanila ng kabutihan at magtatayo sa bansang Nepal. Alam niyo mga kapatid, hindi imposible na mangyari sa atin ito. Gayong nakikita na natin, wala tayong hustisya. Ang Supreme Court, kinatalo na ang taong bayan. Ang mga senador, sumobra ang kasamaan. Ang mga kongresista, isa-isa na inilalabas ang mga kabalbalan. Mga kapatid, kung hintay natin ito at isa-isa pa silang lilitisin at imbestigahan at hanggat makakalusot ay lulusot, walang kahantungan. Kaya, ngayon, panahon na. Parang mamamayang Pilipino ang humatol. Sasama tayo sa September 21 nang sa gayon, tuldukan na ang lahat ng kasamaan sa ating bayan. Ang mga papalitan natin ay talagang siguradong sangkot sa mga anomalya. Mabuti nga na dito sa atin ang nagtuturo ng mga magnanakaw ay mismong ang presidente na, no? Mabuti nga at naglalabasan na yung mga nakaupo natin dyan na mga taga House of Representative na kahit pinagtatawanan ng mga DDS, sinasabing baliw, nagsasabi ng katotohanan. Totoo rin ang sinasabi ni Kiko Barsaga ng Dasmariñas District na ang mga kawatan, ang mga
na nasasangkot sa nakawan, ay talaga namang lagi na lamang makikitang kung hindi naka-neck brace, naka-wheelchair. Ganyan ang style. At si Rodrigo Duterte, ngayon naman, may sakit na amnesia. Hindi na nakakakilala. Pero nakakapagmura pa. Sino ang niloloko nila? Hindi ba't ang taong bayan at higit sa lahat? Ang mga investigador, ang mga mambabatas, ang mga nasa batas, ang mga humahawak ng malalaking kaso para hanapin ang hustisya sa lahat ng ginawa nilang kahayupan sa bayan. Paniniwalaan niyo pa ba si Rodrigo Duterte? Hindi na, mga kapatid. Mabuti na lang ni-refuse at hindi tinanggap ng ICC ang kanilang kahilingan. Ngayon, mga DDS, hindi pa rin ba kayo magbabago? Talaga bang kayo ay sasamba pa rin sa mga magnanakaw? Kayo ba ay talagang naniniwala kay Rodrigo Duterte? Hindi nyo ba nakikita? Lantaran na ang kasamaan nila. At kayo man ay apektado rin. Tandaan nyo yan. Yan ang lason sa inyong utak na napapatay sa inyo at sa inyong kinabukasan. Tandaan nyo, hanggat kayo ay naniniwala sa kanilang mga kahayupan, hindi maging natitiwasay ang inyong buhay. Salamat, mga kapatid. Salamat.